How to purchase a property in the Philippines. Actually. Okay, magdadala ng guys, ng isang bag ng cash pag kayo ay bibili ng lote o ng Delikado property. yun. Nahulog ka AJ. Ayaw, di ba? Hi! And we have a refreshment shout out. Wala pa kaming condo, malay nyo next year. Bumagsak ka. Ayan, bumagsak ka. Kasi napakakulit mo. Pumasok siya sa loob, tapos bumagsak. Nakulong siya. Ayan na. Ayan. Tignan mo yung nangyari. Nahulog ka Ang hilig-hilig mo sa karton. O, sige na. Pagbibigyan ka na. O, sige, bigyan mo. Masaya siya dyan eh. O, na-trauma ka ngayon. Nahulog ka. Tignan mo, papasok ulit yan. Sabi niya, walang trauma-trauma sa akin. I will try again. Poti. Game na. Akit na. Oh, di ba? Ang dali kausap yan. Basta kahon. Bye. And welcome back to another episode of Senzons at Home. Yes, nakabihis po tayo ngayon guys kasi may pupuntahan tayo. I-date ako ni AJ. Wow. Yan. I-date ako ni AJ. Sabi ko sa inyo eh. Dito sa Silang area. Cavite. Oo, Silang Cavite. So kung yung plan kayong mag-Tagaytay, ganyan. Yeah. I think, malapit, di ba? So yung pupuntahan natin ngayon, ang pangalan niya ay Obscure Table. Table. Yeah. Ano yan? Kasya ba ito sa bag mo? Ayan, may nakikilagay na sa bag ko. Yan tayo eh. Wallet mo yan eh. Oo nga, pawak ako. Let's go! Uy, kuya. Thank you po. Okay. Saan tayo kuya? Uy. Dito ba? Sorry. Baliktad. Lamig. Sa lamig ko. Alright, andito na tayo sa Obscure guys. Mukhang malaki pala yung area. Okay. The shadows were dancing. Hello, Mopo. AJ. Ay, sige siya. Ay, okay. Brother. Hi! Kumusta? Hello! Hello! Ay, sige, kahit saan po. Awa? Nagpapanggap din. Mag-hello ka na. Hello. Hi! Chef Shi! Oh. No So, dito problem. na kami, guys. Dito na tayo! Look! Ayan, nakapwesto na kami. No problem. Okay, kasi medyo umuulan ngayon, guys. So, may mga limitations. Iba-ibang acts kasi siya eh. Parang iba't ibang pag-serve. I don't know, guys. Siguro. Kasi binasa ko doon sa description eh. Parang ganon. Ang panimula. May ganon siya, guys. Ayan. Ooh. Obscure. So, may nakalagay dito, ang panimula, ang mga ulam, panghimagas, ganyan. So, I guess, para siyang journey ng pagbigay nila ng pagkain. Tama, no? Oo, baka Kasi nga ganun. umuulan dun sa part na yon, dapat doon eh. And ito yung mga kasama natin for today's meal. The roads were drawn like something certain. Every turn laid out so clear. Felt like love, looked like forever, but I fear Ang kanilang first na sinerve ay bread.
So, may iba't iba siyang spread. Pero ang pinaka-interesting is the balut Pate. Which, yes, Yeah. meron Ayan, pong balut pate. Hear that? Yeah. Ensaymada as cake. So, ang concept nito guys is salo-salo. Diba? Yeah. Communal dining. Ensaymada. Yes. So, ito siya. So, let's taste. So, kuha tayo ng kaunti. And then, nakakuha na po sila. Then, kuha tayo nito. Because we're crazy people, we collaborate, busy, start, the experience. So, iba't ibang klase rin yung bread. Pero ito muna yung kinuha ko. Hindi ko alam kung ano siya. Tikman muna natin siya. Alright. So the next thing coming here is the Lasa siyang muffin. Oh. baboy. Natin to piece on top and the spoon paste on top. And this is the tokat baboy sauce. Can I pour it? Yes. Ah. Oh, chef, 86% moisture. Basta eat lang yung kaya nyo kainin. Yes. Kasi Baka mabusog. Konti-konti lang daw, guys. Kasi baka mabusog tayo. Hindi tayo makakain mamaya. Yeah. Very controversial, guys, ang focaccia. So, it's a... Ayan, ang lambot. Ayan. Lambot. Try natin, ha? Sabi natin, basic pero walang casing. It's too good. Sarap yung focaccia. Tingnan niyo yung tokwat baboy, guys. May iba silang atake sa tokwat baboy. May prune Diba? chutney and crispy tokwa. Tapos may ka-partner siya na ganito. It's toasted. Embutido corn dog. Look at that. Oh, So, ngayon lang tikman natin nakarinig kung dun, ah. masarap ang embutido corn dog. Ay, yes po. So, wala pa ako ng one. Oh, yeah. Ang sarap ng tokwa. Grabe. bagong ano eh. Baka mabubusog na ako. Nandito pala tayo sa stage 1. Basta, tandaan nyo ha. Ang galing lang na parang binuulit yung tokwa na. Drawn in lines that fade too fast. Okay guys, hindi lang change plate ang mangyayari, kundi change table and Yes. venue. Diba? Sabi sa inyo, it's a journey. Sabi nga ni Chef, we need to walk. Oo. Kailangan magtunaw ng, part of the journey yung magtunaw ka ng kinain Gusto ko yung mo. concept eh. Oo. Okay. So, tapos na tayo sa part 1, parang appetizer. So, mukhang pupunta na tayo sa mains. Yes. Kasi guys, dapat talaga doon yung start. Tingnan nyo, it's a very pretty Yeah. area. However, umuulan kasi kanina. Mhm. So, meron silang, ano tawag dito? Yung another plan. Yeah. So, mamaya mukhang magiging dessert area na lang yun. Yes. So, palit. Oo. So, good thing, minto naman ng ulan. Thank you, Lord. Yeah. So, dito na tayo sa loob naman. Nothing here was made to last. We had a paper town, look good to Kasi guys, kasi ang katawa yung yung concept na salo-salo. Oo. And then, nakakatawa siya. And yung food, walang okay. Yung kanina appetizer na kinain namin is, it's good. Lalagay ko na lang din dito yung kanilang IG para makita niyo yung mga updates sa kanila. Yep. Pero ano siya more on private dining. Parang ganun. So kung meron kayong mga okasyon with your family, with your friends, you're celebrating something, pwede kayo dito. Nakakuha ka ba ng rice? Yeah. Ayun. Thank you. Rice is life. Rice is life, sabi ni Chef. Guys, totoo yan. Rice is life. And sabi ni Chef, may layer daw dapat ang lasa ng Rice. fried rice. Oh. Ayan. Ayan na si Chef. Chef, Ayan. mag-hi ka naman. Ayan, di ba? So, siya ang nagsabi na, Rice. fried rice ay may layers of flavor. Ay, nakakuha ka na ba? Not yet. Ayan. Hindi pa. Ang bango ng kanin. Ay, nakakaya naman kung uubusin. Sa kanila baka... Meron pa ata din doon. Gusto mo uubusin na? Ayun pala, may Okay, rice. okay, okay. Sige. Go. Nahiya ka pa. Nahiya ako. So,
Salo-salo naman. Oo, hindi ako. Para siyang shrimp na maliliit. ng kalabasa, sarap. Okay. Mainit? Hindi naman. Okay. Kaya. Ito ba yung kalabasa? Ano siya, alam mo, surprisingly, a lot of Okay, people like that. try. Ayan. Ki- So, try muna natin guys yung... Okay, meron pa. Ayun. Try mo daw yung fish. Thank you. Ito lang. May fish pa dito. Ayun, ito. Sa kabila. Ito love meron siyang parang back na laman. Oh, okay. Thank you, Try muna thank you. natin yung kanin without anything. Pwede pala sa fried rice yung may may shrimp. Ito, kanin lang. Ang sarap ng kanin. Saka iba siya. Gagawin ko to. Gagayahin ko to. Yung kalabas is sweet. Tama na? Sabi ni chef, 2 to 3 hours daw talaga inigay yung kalabasa. Kasi may gatayan. So, nag-caramelize na daw. Don't worry. Sige. Actually, hindi tama na yan. Gusto ko yung fish. Do yung kalabasa. It's a bit sweet for my liking. Okay na po. Pero pang lalagay. Ay, okay. Oh, wow. While you're waiting also, ayan. Ang lechon. Ano ba pwede magandang counterpart ng lechon? Hindi na rin kutsilyo. However, a lot of people unang kutsilyo na. Alam ko mo ako. Three sauces. Yan tayo eh. So, ito na ang chicharonillo. First time to try. Tikman natin kung totoong Iba yung crispy. Oo. Ha? Sige, kainin mo muna yan. Kakainin ko na to. It's crispy. Fair. Wow. Lambot. Lambot, no? Ang crispy nung... So, tama si chef. Crispy on the outside. So, in fairness, juicy pa rin yung inside. No? Kahit 3 days siyang luto, juicy pa rin yung inside. Galing, no? Walang ka ng pag-sinungaling. Diba? Okay. Itong sauce na to, gusto ko to love. Yung may spice. Oh? Tikman mo. Dip ka dyan. Sa atin naman yun. Tikman mo. It's crispy. Ang sarap. Ha? Saka lambot ng meat. Sarap. Hindi, tsaka hindi dry. Yun. Juicy. So, this is bulalo dashi. And please, there's more. Ang kita mo nalalagyan? Kaya nga. Tama na ngayon siya sinerve. Oo. Para Oo. kumalma yung chan. Kumalma yung tiyan mo, medyo matunawan ka, bumaba. Ganyan. Perfect timing. Kain na ulit ako. Kain ka lang. Gutom pa siya guys. Ako, wala namang paglagyan. Sabi. Pwede natin silang panoorin guys. Hi! Diba? Ang babait ng chef dito. Kailangan may room for dessert. Sabi nga ni chef, may ibang compartment daw ang dessert. Tapos maglalakad-lakad muna ako para matunaw to. Kailangan natin tunawin ang mga kinain natin. Pwede po lumabas dito. Salamat! Ayan, guys, tunawin natin yung kinain natin. Kaya nga. Maglakad-lakad tayo, Diyos ko. Iba yung pianono nila, oh. Elevated pianono. Pianono po. Hindi na pianono yan. How'd you like it? So far, this pala, it's very good. I have another one coming. I just borrowed it. Mm. Ang sarap ng pianono, di ba? Cream nyo. Tsaka may nuts. Tama, may nuts.
Partial triangle. Gusto ko rin malamig din. So, naki-birthday kami dito, guys. Merong birthday celebrant. Birthday po tayo. And this is his birthday cake. So, first time nating maki-birthday at nakikain din tayo ng birthday cake. Marami tayong na-receive ng mga questions about how to purchase a property in the Philippines. Actually. Okay? Pero marami kasi classifications, ang property, ang pag-uusapan lang natin dito ay kung ano lang yung ginawa namin. House and lot or pwede ring lot. Lot. Oh, Diba? pwede. Disclaimer lang guys, ito ay base sa aming personal experience and Correct. please take everything with a grain of salt. Lalim naman Ah, na. diba? And ibig ko lang sabihin is, mag-research din kayo, Yan. do your due diligence na i-check and i-verify yung mga bagay-bagay. Correct. So ito mga sasabihin namin ay nag-work para sa amin. Okay? So ito na. Paano nga ba? I-layer natin para mas madali na lang maintindihan. Oo. Ba? So, ano ang step-by-step process? So, syempre, kayo ay magsa-scout ng Yan. property. Correct. Pwedeng sa bangko, pwedeng marketplace. online, Online, oo. pwedeng referral. Yan. Marami. Minsan nga yung nadaanan nyo. Oo, nakita Diba, niyo may lang. nakapaskil. Oo. Yun. So, number 2 is kung paano kayo magkakaroon ng connection doon sa seller. Yes. Which is through an agent or a broker. Mhm. Yung iba kasi may agent, yung iba diretso na agad sa... Seller. Diretso na. Diretso sa seller or broker. Broker. Pwede. Okay? Ano ang mga ginawa namin as buyers? Correct. O, syempre, sinulat ko kasi baka may makalimutan ako eh. So, syempre, chinek namin yung bahay Oo. at lupa. Correct. So, pumunta kami doon, chinek namin yung condition ng bahay, kung kamusta ba, ano yung mga sira, Oo. gusto ba namin yung location, gusto ba namin yung neighborhood, payapa ba, Correct. kamusta ang security, Waste management. waste management, binabaha ba. Yeah. Pero guys, take note yung binilhan kasi namin ng property ay within the same area kung saan din kami nakatira ngayon. Oo. So, 6 years na kami dito. Hindi ko na sabihin kung ano yung address namin, guys, kasi private yon. Pero 6 years na kami dito, so nakita na namin binagyo, inulan, kung ano man. Oo. Alam namin yung proseso ng mga bagay-bagay. So, approve kami sa waste management. Kung walang baha dito sa amin, guys. Oo. Okay ang linya ng tubig. Yan. Malakas ang tubig dito sa lugar namin. Hindi rin masyadong yung nagba-brown out, ganyan. Bihira. Oo, yan. So, sa 6 years na yon, kabisado namin. And ako personally, dito sa barangay namin naman, Talaga? 30 plus years na ako nakatira dito. Kabisado na. Kabisado na. Yan. Okay? And tumira din talaga kami itself Oo. dito sa lugar na to. Correct. Okay? As buyers, dapat may responsibilidad din tayo na mag-check on our own to verify yung bawat impormasyon na binibigay din sa atin ng ating broker and Correct. agent. Yan, kung meron man kayo nun. Unless kayo ay nakadiretso kay seller. Paano namin nalaman na yun na yung bahay para sa Sa atin? atin. Kasi nga, gusto namin yung neighborhood plus yung cost na justify niya yung kung ano yung condition noong. Condition ng bahay, location ng bahay, so justify siya. So, does it mean sira yung bahay, hindi na okay yun? Siyempre hindi. I-check Yes. nyo pa rin. Oo. So, i-weigh nyo yung presyo, tsaka kung ano man yung sira, kung sila ba ay nagbabangga. Kung hindi ka, kumbaga, in layman's term, hindi ka lugi. Oo. Di ba? Kung ikaw ang mag-shoulder noong expenses. Correct. To repair. So, importante rin guys na alam nyo rin kung ano yung, kumbaga parang zonal value ng community. Kunyari, bago kayo dun, dapat nagre-research din kayo kung magkano naman babentahan dito sa lugar na to. Tama. Para alam nyo, may idea kayo na reasonable ba talaga yung presyo ng property. Mapausel lot or lot. So, kung magkakaroon ng property appreciation in the future, kikita pa kami. Oo, pwede. Di ba? Kasi mag-a-appraise yung Oo. value. So, isa rin yan sa kailangan nyo i-consider. Property appreciation. Oo. So, mapo-foresee nyo yan. And, kumbaga, yung community nyo ba, yung neighborhood nyo ba, is may value yan in the future or kahit next year, sa susunod na taon. Oo. Di ba? Malalaman nyo kasi yan kung may malapit bang hospital, May mga school, development. malls, yan, mga ganyan. Oo. Mga developments dun sa neighborhood. Okay na. Ano na next? I mean, solved ka na dun sa property. Parang
pwede na, let's Oo. go. You find it reasonable. Kumbaga, na-check mo na din yung broker and yung agent na due diligence nyo na din. Totoo bang broker to? Oo. Yung seller, totoong tao ba ito? Nire-research din namin yan, isa-isa, di ba? Kung, syempre, at the end of the day, kayo ay magkakakilala pa lang. So, walang masama kung kayo ay nagbe-verify Correct. ng pagkatao ng Kaya mga... tinatawag na due diligence. Oo, due diligence. Okay, so sa bangko kasi know your customer, KYC. Ito na lang is know your seller Ayun and na. your broker and your KYS. agent. Oo, di ba? Ganun siya. So, okay na tayo sa property. Pwede na tayong makipag-deal. Pwede na tayong makipag-deal. Bago kayo makipag-deal, guys, ang ginawa namin ni AJ, meron kaming 2 layers of verification. So, na-mention ko kanina, kami ay nag-verify as buyers, meaning, chinek din namin yung bahay, yung HOA, Yan. ano ba ang HOA? Homeowners Association. Association. Diyos ko, nagbabayad ba sila doon sa Correct. admin ng clubhouse? So, chinek din namin siya. Ito na, humingi na kami ng copy ng titulo. Diba? Ng title. Yeah. So, maraming information na nakasulat doon. So, as the buyer, paano natin malalaman kung tunay ba ang laman ng titulo? Diba? So, kumuha kami ng third party. Itong third party na ito ay kailangan knowledgeable and expert sa pag-check ng titulo. Oo. Okay? Yung mga documents. Anong mga documents? Hindi lang ng titulo. Di ba? Marami kasing documents na required eh. Tama. Wait lang. Okay. So, yung third party na ito, chinek niya, binangga niya yung mga papel doon sa Registry of Deeds and Correct. sa City Hall. City Hall. Sa Registry of Deeds, malalaman kung sino ang may-ari. Oo, sino ba talaga? Oo, sino ang may-ari ng bahay. Sa City Hall naman, malalaman ninyo kung updated ang pagbabayad ng tax or ng amilyar. So, Ay, dagdag ko pala, doon sa Registry of Deeds, makikita nyo rin yung history nung property. Yes, Kasi correct. sa dulo nung title, nandun yung history, encumbrances. yes, correct. So, makikita nyo doon kung ano yung huling-huling nangyari Yeah. doon sa property. Like, for example, in our case, ang huling nangyari sa kanya ay cancellation of mortgage. Meaning, nabayaran na nung previous may-ari. correct. Ibig sabihin, ni-loan niya sa dati. bangko. Oo. Dati. Tapos bayad na. Oo, Kasi so, kinancel na ang mortgage. very banker. Oo nga, pasensya na guys. Okay? And, so ito na, yung kinuha pala naming third party, guys, kaya kami kumpiyansa sa kanya because siya lang ang nag-handle before ng mga transfers ng titulo ng mga developer. Example Correct. is Ayala. Ganun talaga yung work niya. Ganun yung hinahandle niya talaga. Correct. So, hindi siya basta, someone lang. Ganon. Expertise talaga niya. Ang tanong, kailangan nyo ba talaga kumuha ng ganon? Pwede nyo kasi yung gawin on your own. Oo. Pwede kayo pumunta sa City Hall, pwede rin kayo pumunta ng RD. Pero in our case kasi guys, time is gold sa amin ni AJ. So, kung kayo ay kagaya namin na busy sa buhay, pwede kayo mag-hire ng Correct. trusted and expert pagdating sa larangan ng pag-check ng documents. Very important Oo. yan. So ito na, nabangga na, na-check na sa RD and sa City Hall. Okay ang docs, updated ang taxes. So, kampante na kami. Kumbaga, nagawa na namin yung due diligence namin ni AJ as buyers. So, ano na susunod? May nakalimutan pala ako kanina. Huwag niyo rin palang kalimutang i-check doon sa neighborhood yung renovation limitation. Oo. Sa admin or sa HOA nyo malalaman kung ano ba, pag nagpa-renovate ba kami, dapat may ganitong style na susundin. Babayaran ba? Okay lang, kahit hindi. Oo, para correct. lang in the future, alam ninyo. Kung may bond, magkano ba yung bond? Kasi minsan may ganun pag Diba? mapapa-renovate. Ang dami ko consider, guys. Kaya imagine nyo na lang kung hindi kami nagstay dito sa Pilipinas, Grabe. Diba? Oo. At sobrang dami talaga. Ano pa? So ito na, okay na. Oo. Nasettle na, check lahat ng docs. Kayo ay magbabayaran na. Okay? May iba't ibang ways para makabili kayo ng property. Sa alam lang namin to ha. So, pwede kayong magpa-bank financing, which is mag-loan kayo sa bangko. Pwede kayong magpag-ibig. Pwede. Okay? At pwede rin kayo magbayad in cash
or wag namang cash na cash. So, manager's check. Manager's check is good as ano naman na yun eh. As cash. Correct. Okay? Huwag kayo magdadala ng ano guys, ng isang bag ng cash pag kayo ay bibili ng lote o ng Delikado property. yun. Delikado yun. So when you say you pay in cash, you pay through a manager's check. Kasi yun ay guaranteed na, kaya nga siya manager's check, guaranteed na siya by the manager na may ganun talagang amount. Correct. Hindi post-dated check ha, iba yun. Manager's check, MC. Pag may ka-deal kayo na medyo malaki ang amount, ang transaksyon, kasi hindi kayo magdadala guys ng cash. May kilala akong ganun eh. Yung nag-withdraw ng cash, de joke lang. Pag kayo ay nagbayaran, may pinapirmahan pa sa atin eh, Offer to purchase. offer to purchase. Wala lang, parang ano lang yun, kasiguraduhan na kayo as buyers ay sure na Nabibilhin. oo, nabibilhin na hindi naman tayo nagpipingpong-pingpong dito ng messages or ng dokumento tapos Di ka bibili. Di ka naman, sinasayang nyo lang ang oras namin, parang Correct. ganun, di ba? So nag-agree na kami na ang aming meet-up point ay Sa bank. sa bangko. So, bakit sa bangko? Kasi safe po doon. Okay? Safe doon. May CCTV, may guard. Yan. Pag-usapan nyo na lang kung kaninong bangko ang pupuntahan ninyo. Kasi di naman kayo pwede basta na lang pumasok sa bangko at hello po, kami po ay magpipirmahan dito. Hindi yun ganun, guys. Kung ano yung maintaining branch nyo or kung anong bangko yung may relationship kayo, kung if you get what I mean, no? So, in our case, yung seller ang nag-suggest ng bangko Correct. kung saan namin siya gagawin. Doon sa bangko niya kami nag-transact, so sakto, diretso, deposit na rin siya doon. Oo. Hindi niya nilalabas yung MC, hindi Correct. niya mawawala. Doon na, diretso Doon na. na. Pagkakuha niya ng MC, diretso niya na agad doon sa account niya. Ano ang mga pinirmahan? Deed of sale. Yun yung mga ipapanotaryo. Diba? At marami pang iba. Mga IDs, ganyan. Yeah. Tapos, kailangan nyo ipanotaryo yun. Siyempre. Or else, hindi valid ang deed of sale kung hindi siya Notarized. Oo, notarized. Kung kayo naman ay nag-loans sa bangko o nag-financing kayo, yung mga pirmahan na yon ay isusupervise naman kayo ng manager ng bangko. Correct. Okay, so Yes. ano kayo, well-guided kayo sa mga bagay-bagay. By the way guys, may mga brokers kasi na nag-o-offer na sila na rin ang Magta-transfer. magta-transfer. It's up to you kung sila magta-transfer. Kami kasi kung sino yung third party namin na nag-verify, Siya na rin. siya rin ang nag-transfer. Kasi siya, yung isa naming property, iba naming property, siya din, maganda na experience namin sa kanila. So, case-to-case basis siya. Depende na lang sa tiwala ninyo. Di ba? Pero so far naman yung sa atin is, yung broker is okay din. So, parang, we can also try. Pero, okay din yung ating third party. Yes. Di ba? It gives you another layer of security. Ito pala, nakalimutan ko sabihin, about the pricing ng bahay. So, kailangan nyo rin na-identify kung sino ang sasagot ng CGT or Capital Gains Tax. Ang Capital Gains Tax ay iba po sa real property tax, which is the amilyar. Alam niyo yung binabayaran taon-taon? Iba yun. Iba yun. Iba yun. Ang CGT is, kung hindi ako nagkakamali 6%? More or less, yes. Oo, parang ganon, 6%. Oh, malaki yun So, ballpark figure, 5 million. 300,000. 300,000. Capital gains tax pala yun. Palang yun. Meron pang transfer Transfer tax, documentaries tax, kung Oo. ano-ano pa. Ang lesson nito guys, kung bibili kayo ng property is, huwag kayong maglaan para lang dun sa kung ano yung selling price. Oo. Kasi meron pang ibang Expenses. kailangang intindihin. Correct. Especially the taxes. Even yung pagpapanotaryo, hindi siya yung parang normal na pagnanotaryo lang ng mga SPA, ganyan. Hindi. Malaki ang cost din ng pagpapanotaryo. And depende yon sa cost ng property. Correct. Tama, di ba? Yes, sir. Oo. Doon talaga naka-base yun. May nakalimutan pa ba ako? Sorry guys, kung meron mang hindi kami nasabi dito, pasensya na. This is an impromptu vlog. Saka kung may mga questions kayo, comment Pasensya or na. message nyo kami sa social media. Oo. Gusto lang namin sa inyo ma-share kung ano yung nalalaman namin para sa mga gusto ring magpundar. Correct. At least itong vlog na to, somehow makatulong sa inyo, magkaroon ng idea. And guys, hindi namin alam kung paano yung sa condo Hindi pa po kami nakakabili ng condo. Wala pa kaming condo, malay nyo next year. Diba? Diba? Libreng mangarap. Libreng mangarap. Salamat sa inyo. One dream at a time, diba? May nakalimutan na kayo.
nakalimutan ko na yung bahay pala na binili namin is, alam nyo ba na chinecheck pa namin yon morning, tanghali, gabi. Kasi gusto namin makita yung sitwasyon niya ng morning, tanghali, gabi. Like for example, kung nag-office yung mga tao sa umaga, ano ang sitwasyon kapag gabi? Medyo noisy ba yung aming paligid? Correct. Chinecheck din namin siya ng weekends. Iba ba ang sitwasyon ng weekdays tsaka weekends? Kasi syempre ang weekends, buong pamilya nasa loob na ng bahay. Ganyan. Advantage na lang namin yun, guys, kasi malapit nga kami dun sa property. So, na-check namin siya. Ano na lang yun? Case-to-case basis again. Pero sa amin, kasi naging syempre, advantage. hindi ko naman alam kung kayo sobrang layo nung minsan ganun di ba? Nyo. So kami kasi, medyo sinuwerte lang kami na ang lapit lang nung kaming pupuntahan para i-check. So yun lang guys, sana na-enjoy nyo and sana helpful itong vlog namin sa inyo. At bago matapos ang vlog nito, I think ito ng tamang panahon para It's shoutout time! Batiin lang po namin ang mga may birthday. Pasensya na po. Ito ay nahuli na. ang daming Shanghai. Okay, isang happy birthday na lang po para sa inyong lahat. Happy birthday! Ivan from QC, Sherry Servano Llorera, Francis Martin, and kay Mother, on August 9. Kay Paul Cadalinya from Cebu, Jen from Athena, Con from Karen and Stella, Gia Aviel and Gre and Eds from Bulacan, Luz Diaz from Takurong City, Sultan Kudarat, Jenny Salvador, Vonier, and happy birthday kay Andrew Fonasher ngayong July 30. So yung the rest po, pasensya na, sa susunod na vlog na lang po. And guys, sana huwag niyo kalimutan na gamitin yung aming mga discount codes, travel discount codes. Malaking tulong po siya sa amin, gaya ng pagnood nyo dito sa aming YouTube. So for Agoda, it's TC Agoda and AJ Agoda para sa mga hotels. The Senzons for Agoda activities. The Senzons Klook for Klook. And The Sensons 5 for Get Your Guide. So maraming salamat po. So yun lang po. Happy trip kung saan man kayo pupunta. So yun lang. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para like updated sa mga susunod na vlogs. And follow nyo kami sa aming mga social media. Doon nyo na rin kami i-message pag may mga questions kayo. yes, kung may mga questions kayo about life. Wow. So yun lang po. Thank you and goodbye!